Sa gitna ng nakaambang dilim at katahimikan, isang senador ang tumayo, si Rodante Marcoleta. Tulad ng isang liwanag sa kadiliman, siya ang naging boses ng katotohanan sa kontrobersyal na Philippines Underwater Anomalya. Isipin mo, bilyon-bilyong piso ang inilaan para sa flood control projects. Pero bakit hanggang ngayon, nalulunod pa rin tayo sa baha? Saan nga ba napunta ang pera ng bayan? Si Senador Marcoleta sa kanyang matapang na pagkilos ang nag-unlock ng pintuan ng investigasyon. Hindi siya natakot na buksan ang mga tanong na matagal nang kinikimkim ng taong bayan. Ano nga ba ang tunay na kwento sa likod ng mga ghost flood control projects na ito? Nakakabahala ang mga nalalaman. Mga proyektong umano'y natapos na pero sa papel lang pala umiiral. Mga kontratang pinirmahan pero walang konkretong resulta, habang ang ordinaryong mamamayan ay patuloy na naghihirap tuwing bumabaha. Pero ngayon, may bagong hamon. Inalis si Marcoleta sa Blue Ribbon Committee. Ito ba ay pagtatangka na patahimikin ang investigasyon? Ang tanong ngayon, paano na ang katotohanan? Sino pa ang magsasalita para sa mga Pilipinong patuloy na nalulunod sa problema ng baha? Hindi ito simpleng kwento ng tubig baha. Ito ay kwento ng pera ng bayan, ng tiwala ng mamamayan, at ng sistema na dapat sana'y nagsisilbi sa ating lahat. Ang bawat patak ng ulan ay parang patak ng tanong. Hanggang kailan tayo magbubulag-bulagan? Sa gitna ng lahat ng ito, nananatili ang tanong. Nasaan na nga ba ang pera ng bayan? Sino-sino ang mga taong nakinabang sa mga ghost projects na ito? At higit sa lahat, may pag-asa pa ba na makamit ang hustisya? Hindi man kasama si Marcoleta ngayon sa Blue Ribbon, ang kanyang ginawang paghahayag ay naging simula ng isang mas malaking usapin. Ang bawat Pilipino ngayon ay may karapatang malaman. Ano ang tunay na nangyari sa ating flood control projects? Ang kwentong ito ay hindi pa tapos. At habang patuloy tayong nalulunod sa baha at katanungan, kailangan nating ipagpatuloy ang laban para sa katotohanan. Dahil sa huli, ang bawat sentimo ng kaban ng bayan ay dapat mapunta sa totoong proyekto, hindi sa mga multo ng pangako.